Isipin mong nasa Japan ka, tapos nasa public CR ka. Ngayon may balat kaya sa puwet dahil sa dinami-rami ng mga tao, sa'yo pa nagpakita ang multo. Tinanong ka nito kung ano ang gusto mo, kung ang pulang papel ba o ang asul. Ano ang isasagot mo? Well, may safe ba na sagot? Sa totoo lang, wala. Akamanto o kilala rin bilang Red Cape, ang espiritu na bida sa mga Japanese urban legend at siya ring bida sa kwento natin ngayon. Ang trip puntiryahin ni Akamanto ay mga public bathrooms o public CR, lalo na mga female CRs na mga public schools. Tinatanong niya raw muna ang mga biktima niya ng ilang mga katanungan bago patayin ng mga ito. Noong nabubuhay pa raw itong si Akamanto, gwapings daw ito at sigurado ay high school student din. Lagi raw siyang nakikita na may suot na pulang kapa. Dahil sa kagwapuhang taglay, maraming mga dalagita ang nahuhumaling sa kanya. At dahil nga sa pogi problems na kinakaharap, nagsusuot pa raw ng puting maskara itong si Akamanto para hindi makilala. Ang karamihan sa mga biktima ni Akamanto ay mga babae na tila paghihiganti nito sa mga pumeste sa kanya noon. Pero huwag papakampante dahil kahit lalaki ka, wala kang ligtas sa kanya. Samahan niyo kung tuklasin ang kwento sa likod ng urban legend na ito. Sa isang paaralan sa Tokyo, kilala ang pangalan ni Akamanto bilang multo na nanggugulo sa banyo ng mga babae. Lahat ng bata sa paaralang iyon ay alam ang kwento tungkol kay Akamanto. Kaya iniiwasan nila ang banyong yun sa gymnasium. Isang araw, may isang babae na hindi talaga makapagpigil. At dahil yun ang pinakamalapit na banyo, doon siya pumasok. Ang ika-4 na stall ang ginamit niya dahil yun ang pinakamalinis sa lahat. Nang kukuha na sana ng toilet paper sa dispenser, doon niya napagtanto na wala palang laman yun. Doon niya biglang narinig ang boses ni Akamanto sa kabilang bahagi ng pinto. Ano ang gusto mo? Pula o asul? Ang sinagot daw ng babae ay pula. Walang ano-ano'y biglang pinasok ni Akamanto ang stall at pinagsasaksak ang babae. Hindi siya tumigil hanggang ang puting uniform ng dalaga ay naging pula. Ilang buwan ang lumipas, isa na namang babae ang inabutan at kinailangang gamitin ng banyo. Alam na niya ang kwento tungkol sa kamag-aral na pinatay, pero sa mga oras na yon maiihian ang priority niya. Saktong sa ika-4 na stall din siya pumasok at kaya ng nauna wala na namang toilet paper. Maya-maya'y narinig niya ang tanong ni Akamanto kung pula raw ba o asul na toilet paper ang nais niya. Naalala ng babae ang nangyari sa unang biktima na sumagot ng pulang papel, kaya sinabi niya ay ang asul ang nais niya. Kalaunan, natagpuan ang katawan niya, wala ng buhay at ang mukha niya ay nagkulay asul dahil sa suffocation. Panibagong taon na naman ang lumipas at tila walang natututo dahil may gumamit na naman ng isang banyong yun. At kaya nang nangyari, wala na naman itong toilet paper at nagtanong na naman si Akamanto. At dahil sa ayaw mamatay tulad ng ibang babae, ang sinagot niya ay yellow paper. Hindi sinaksak, hindi rin siya sinakal, pero mas matindi dahil hinila siya mula sa inidoro patungo sa ilalim ng lupa. Ang sabi hanggang ngayon daw, nagmumulto pa rin si Akamanto sa pang-4 na stall ng banyong yun. Hindi na pinapalapit ng mga teachers ang sinuman sa banyong yun. Pero kung sakaling kakailanganin mo, ano nga ba ang dapat na sagot? Pula ba o asul? Gaya ng maraming urban legends, usually wala namang tamang sagot. Pero hindi ibig sabihin nun wala nang sumusubok. May mga estudyanteng sumubok na magdala ng sarili nilang toilet paper, pero bago pa raw nila magamit nawawala na ito at kinakailangan pa rin nilang sagutin ang tanong ni Akamanto. May mga sumagot nga ng ibang kulay at tulad ng sumagot ng yellow paper, pinatay din sila. May isa nga na nilublob sa inodoro hanggang sa malunod. Ang mga nakaligtas ang sinasagot ay di raw nila kailangan ng toilet paper
at nagkakaroon ng sapat na oras para makatakbo at makatakas bago pa may maganap. Ang bersyon ng kwentong ito ay unang narinig noong 1930s pa. Pero dahil sa paglipas ng panahon nag-e-evolve na rin ang kwento. Nagbago na rin ang appearance mula pagsusuot ng pulang kimono naging pulang kapa na. Maraming mga kwento ang nag-impluwensya sa pagkakabuo sa Akamanto. Ang isa sa mga yon ay ang kwento ni Kainade, isang halimaw sa banyo na trip ring mag-good time. Mga banyo sa mga lumang bahay sa Kyoto ang trip puntahan nitong si Kainade at tuwing February 3 lang siya lumalabas. Kapag nakaupo ka na sa traditional Japanese toilet bigla raw itong hawak sa binti mo. Ngayon, para mapigilan raw siya dapat mo lang gawin itanungin sa kung white paper ba o red paper at siya mismo ang aalis. Kumbaga sa version na to ikaw ang magtatanong. Ang isa pang version ni Akamanto ay yung nagkikidnap at pumapatay ng tao. Ang kwento ay may isa raw na lalaki na nakasuot ng red blanket na bumisita sa isang maliit na shop isang gabi. Nagpanggap raw ito ng isang servant at ang amo niya ay may matinding sakit. Kinumbinsi raw niya ang tatay na sumama at tulungan siya, pati na rin ang nanay na naroon. Pinapasama pa nga niya mga bata pero sabi niya mag-asawa tulog na mga ito. Kinabukasan, nakitang patay na ang mag-asawa. Ang kwento ay base sa totoong krimen na kilala bilang Aogeto Murder o Blue Blanket Murder. Taong 1906 daw sa Fukui, Japan, 3 miyembro ng pamilya ang kinuha ng isang lalaki na may suot na asul na blanket sa ulo niya. Ang sabi brutal daw na pinatay ang pamilya. Dahil sa wala namang English translation ng mga dokumento medyo mahirap malaman ang kinahinatnan ng investigasyon kayong matagal na yun nangyari. At ito ang kwento ni Akamanto.